Welcome sa online course ng NSTPC-WT Watts. Tayo nasa module 3 na. Ang topic ay leadership challenges. Sa lecture na to, matututunan natin ano ibig sabihin ng leader, paano mag-lead sa isang grupo, ano yung mga tungkulin ng isang leader. Naaralin din natin yung mga prinsipyo ng pagiging isang leader, ano yung mga kakayahan na dapat meron ng isang leader, at ano ang pinagkaiba ng boss at leader. Yung discussion, sisimulan natin sa pag-discuss ng Filipino youth, art of leadership. So, sino nga ba ang tinuturing na kabataan na sa hinaharap ay sila yung magtatayong leader sa isang organisasyon or pwede ring may pwesto sa politika. Basa Republic Act 8044 or mas kilala sa Youth in Nation Building Act, tinuturing kang kabataan kapag nasa edad 15 to 30 ka. Siyempre, dapat mentally and physically fit ka. At meron kang pangarap sa buhay. Nasa 40% ng population sa Pilipinas ay youth, ang kabataan. At sa 40% na to, 21% dito ay estudyante, 22% is mga magsasaka or nasa agriculture. Almost 22 rin yung mga nagagawa sa iba't ibang sektor. 1/3 ng kabataan is walang trabaho na dapat solusyonan ng gobyerno at ng iba't ibang sektor para mapababa pa to. At 4% naman yung mga nagtatrabaho habang nag-aaral. Nakasaad sa Article 2 ng Section 13 ng 1987 Philippine Constitution na kinikilala yung papel ng kabataan kayo sa Republika ng Pilipinas. Na dapat kayong protektahan at itaguyod yung kalusugan nyo at maging maganda yung inyong pamumuhay. Dapat itanim din sa kabataan na mahalin yung Republika at hikayatin kayo na lumahok sa mga isyu sa bayan. Pag-usapan natin ngayon yung paano bumumuno, ang aspect ng pamumuno. May theory na nagsasabing may dalawang paraan paano makamit ng taong gusto niya. Yung isa ay hinihila niya yung mga tao pababa para siya yung lalo pang umangat. At yung isa naman ay tinutulungan niyang umangat yung ibang tao kasama niya sa pamamagitan ng paglilid sa kanila. Ang pinaka-essence ng isang tunay na leader ay yung taong tutulungan yung mga nasa paligid niya para sabay-sabay silang aangat. So, ano pa ba yung ibang meaning ng leader? Pwede itong kakayahan mong i-motivate yung mga members na magawa niya yung ayos yung isang task na dapat yung gawin. Tapos habang pinapakita mo na interesado ka ring ginagawa ito. Pwede rin kakayahan ng isang tao na impluwensyahan yung mga members na ma-achieve yung goal niya. Dahil syempre alam natin, may iba't ibang ugali yan. Kahit nasa isang grupo lang kayo. Pwede rin bilang isang leader, kaya mong madisiplina yung mga members.
Pwede ring pagiging leader ay pagpapakita na hawak mo yung mga tao mo, na kaya mo silang mapasunod. At syempre dapat bukal sa loob nila yun. Isa pa rin ang definition yung may kakayahan kang magbigay ng tagumpay sa isang organization. So, lalo na sa mga kumpanya, ang leader ang tinitingnan na image or simbolo ng success. Siyempre sa tulong ng kooperasyon ng mga nasasakupan, magagawa nyo yung lahat yan. Yan, alamin naman natin ang basics or 101 ng leadership. Karamihan naman dito self-explanatory, pero dapat malaman natin or aralin natin siya formally. Kunwari kayo gusto nyo maging leader, ano ba yung mga una nyong dapat i-possess? So, dapat nagbibigay kayo ng vision. Kaya mismo dapat maniwala or malinaw sa inyo ano ba yung goal ng grupo. Personally at professionally, alam nyo saan kayo patungo para kung may problema man, alam mo yung gagawin. Example, ang Cubs isang malaking team. Maraming leaders dito, pero ang pinakamataas na leader yung president. Lahat sila dapat alam yung vision kung bakit binuo yung mismo university. That may passion ka rin bilang leader. Mahal mo yung ginagawa mo, kapag may passion ka, kahit mahirap yung trabaho, tuloy-tuloy pa rin itong gagawin. At yung passion na yun, mapapasa mo sa members mo. So, integrity, may integridad ka, pagkakatiwalaan, ibig sabihin. Alam mo ang kakayahan mo, kahinaan mo. At in general, kahit di ka naman leader, dapat meron kang integrity. Mature ka, hindi lang physically, or hindi lang porket matanda ka. At marunong kang bumehave, depende sa sitwasyon. Hindi mo naman hawak lahat ng nangyayari sa grupo, pero sa leader dapat panatilihin mo yung pagiging cool. Kung okay ka na leader, di magtitiwala yung mga members mo sa'yo. Tulad sa relationship, ina-earn yung trust, hindi yan agad-agad. At kaya dapat pakita mo yung dedikasyon mo sa iyong trabaho bilang leader para makuha mo yung trust nila. Leader dapat open-minded, marami siyang gusto gawin, hindi nakokontento at alam niya na parte na ng buhay yung pagkakamali. Pero tuloy-tuloy lang. Bilang isang leader, kaya niyang kumbinsihin yung iba. May personal relationship siya, or relation, people smart, at taos puso siya. Sa intention niyang kausapin yung mga members na kailangan ng tulong. So, okay. Kunwari taglay mo yung mga katangian na yun, ano ba yung magiging papel mo as leader sa isang group? Siyempre, pag leaders ka, ang pinakatap sa isang grupo, sa madaling sabi, ang leader ng decision making, at isa sa mga trabaho na is mag-assign ng mga tao sa isang trabaho. As an executive, kilala mo dapat yung mga tao mo para alam mo sino best na ilagay sa posisyon. The leader as a pioneer, ikaw rin yung magpaplano sa binigay sa inyong goal, anong strategy para ma-meet nyo. Kumbaga, coaches sa isang team, isang sports, tulad ng goal nyo manalo, pero magkaiba kayo ng strategy. The leader as policy maker, since ikaw ang leader, ikaw magbigay ng rules and regulations
na syempre hati yung opinion dyan. Papasok kasi yung personality mo dyan. So, panatilihin mo lang na balance yung judgment. The leader as expert, inaasahan ka rin na expert sa mga skills related sa nature ng grupo mo. Or else, baka maging puppet ka lang. Dapat marami kang alam para pag may nagtanong sa'yo, masasolusyonan mo at mag-guide mo sila paano ma-actionan yung certain na task. So, pag sinabing expert, may matagal ka na experience sa isang field. The leader as controller of internal relations, asahan mo din na kahit di mo gustuhin, may mga direktang magsusumbong sa'yo, mabypass yung SOP na dapat dito muna bago pumunta sa yung isang concern. Kaya dapat marunong ka umaksyon sa mga ganyang senaryo. The leader as surveyor of rewards and punishment. So, di ka dapat takot magbigay ng parusa or purihin kung tama naman yung ginagawa ng member. Madali ito sabihin pero mahirap lalo na kapag paparusahan mo yung malapit na tao sa'yo. Or bukal ba sa yung pagpasensyahan yung talagang kagalit mo. Tip dyan is maging professional ka kapag nasa working environment. The leader as arbitrator and mediator. Kung gusto mong maging leader, ikaw din magiging referee, magiging patas ka. Kapag malaki na yung isang organisasyon, lagi dyan may mga paksyon. May kampi dito, kampi ganyan, may awayan dito, may awayan dyan. At ikaw as a leader, dapat maging referee ka sa mga ganun. The leader as an exemplar. As leader, pakita mo ang pagiging professional sa iyong trabaho. The leader as a symbol of the group. Ang leader mo ka ng organisasyon, kung anong makikita sa inyo, ay yun din yung impression nila sa grupo nyo. Mapapansin nyo naman yan sa mga namumuno sa bansa, kung paano dinedepict ng media ang isang leader ng bansa or sa social media, yun na rin yung magiging tingin nila karamihan sa bansa as a whole. The leader as a substitute for individual responsibility. Minsan din, bilang leader, dapat magkusa kayo gawin yung trabaho na di nyo dapat ginagawa. Maraming factors bakit mo kailangan mag hands-on. Pwedeng may expertise ka sa task na yun or nagsiset ka ng example para ma-boost yung morality ng grupo. The leader as ideologies. Dapat sa iyo rin nanggagaling yung mga words of wisdom. At para paniwalaan ng members yun, ay nakikita yun sa iyo. The leader as a father figure. Tatayo ka ring ama ng grupo. Ibig sabihin, inaasahan kang matatag sa kabila ng mga problema. So, ano yung mga pundasyon sa pamumuno? So, hindi mo dapat tinatakot yung mga nasasakupan mo. Instead, dapat nagbibigay ka nga ng kasiyahan. Di ka lang meron may goal, syempre meron ka ring vision at dream. A leader does not only know how to discipline others, but also know to discipline him or her. Halos tulad lang din to ng mga in-explain kanina. A leader does not only hear, but delegates work among his followers, but also empowers them and makes them fruitful. A leader does not only decide on what is right, but discerns what is right.
A leader does not only provide an open atmosphere, but also creates open mind. A leader is not only keen on winning, but also sees failure as opportunities for success. So, ito yung mga guidelines para maging effective pa yung leadership mo. Maging flexible, maging consistent sa mga policies, strive sa good match between leaders at task na nakaatang sa'yo. Piliin nyo yung tamang strategy at mag-decide ng tama. At expect mo na yung mga kagrupo mo is inaasahan na tutulong ka. So, ano yung guidelines pa for effective leadership? First is leader's awareness to self. So, tingnan natin yung nagkaiba ng leader at boss. So, lahat naman tayo may masamang ugali. Kaya dapat mabalance natin ito. Minsan may times na medyo bossy na tayo. Pero tandaan nyo lang na dapat mag-act kayo as leader. So, ito yung mga kaliwa. Nandiyan yung mga traits ng isang leader at sa kanan nandiyan yung traits ng isang boss. Pwede nyo post at basahin nyo since self-explanatory naman yan. Then yung 2 to 10, ito pa yung ibang guidelines. At again, pakipost na lang at basahin. At self-explanatory din naman. Ano ba yung skills na sinasabi na meron dapat ang isang leader? So yan, skills nyo. Kaya nyo mag-define ng issues. Kaya nyo mag-handling na meeting. Mag-handle. Kaya nyo mag-organize. Marunong kayo sa pera. Marunong kayo makipag-communicate. Kaya nyo mag-train. May political skills kayo. May public speaking kayo na skill. Kaya magsalita sa harap ng tao. May supervision skills. At yun lang. So, trust your friends, trust yourself. A team is a family, never forget that. Power comes in response to a need, not a desire. You have to create that need. If you don't take risks, you can't create a future. When you lose sight of your path, listen for the destination in your heart. At if you don't take risk, you can't create a future. Next time, discuss naman natin yung team building at paano maging effective yung team. Thank you.